Live na po ta karon. Ganahan kong lecture. Hi, Sister Nining. Good to see you again. I'm back again. Ay, magpugwapas ako ha. Have a nice dito. Balik na po kong video. Okay. Have a nice day to you, sister. So, today, second round. Second round sa akong pag-lecture. At, bago ko mo lecture, kantahan ko kamo. Okay? Para pagana sa atong moment karon na oras. And I'm going to sing a song. Maybe you should know. This song is heartily dedicated to our beloved Divine Master and to the four corners of the world and Master Rubin Boracay Jr. and to all of you. Sa akong mga listeners karon Luzon, Visayas, Mindanao, ug abroad. I'm going to render a song para sa inyo habang mag-antay pa tayo sa atong mga classmates. Sa guidance series, okay? So, habang wala pa sila nakapasok, ako aray ko kamo aliwon. Then one of my favorite song, Maybe You Should Know. Okay? Okay. Hi, Sister Vilma. Hi, Brother Ryan Lamadrid. Maybe you should know how much I love you. Seems to me that we've been friends forever. We spend our time together is all good friends will do. But the silence only lies if you could read my eyes. They hold another feeling I could show you. Maybe you should know just how much I love you. In my life there's no one else above you. Maybe I should hope you find out for yourself somehow. Or maybe I should tell you now. Hello. Maybe I should wait and take a chances. A good dancer never dances until he hears the cue. But the orchestra is gone. They left us all alone. There's no one here to tell me how to tell you. Maybe you should know
just how much I love you. In my life, there's no one else above you. Maybe you should hope you find out for yourself somehow. Or maybe I should tell you. Maybe I should tell you. Maybe I should tell you now. Para sa Jurut na kanta. Okay? Thank you, Divine. Thank you, Master, this day. Okay, let's begin na sa atong lecture today. Message. I wish that this hardy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBM Incorporated. We in San Jose, the main office expect that your worries and problems so that let's be given priority to this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Usually, Master Bean Brightly Jr., our PBM Supreme President. Hello po, Divine Master. Maayong gabi. Sa imong kabanan sa apat na sulok ng daigdig. To you, beloved Master Bean Brightly Jr. and all the New World Spiritual Division, I am back again. Second round live video today. Thank you for the energy that you gave into me right now. And nandito na po, maka-entertain na po sa mga membro sa PBMA dito sa social media. Okay? So, please guide me, Master, sa akong pag-deliver ng message. And thank you kindly. Okay. To everybody, manajaw na duyong sa izo hurot. Manajaw na adlaw sa izo didon sa Pilipinas. Oh, kay duyong diri sa amo sa izo adlaw. Oh, manajaw na buntag sa izo hurot. Okay? Okay. Bakit kinagat ng ahas ang bata doon sa shrine malapit sa healing pool at ito'y namatay? Ano ang lunas nito? Gamitin ang salitang hindi ko na lang bagitin ha kasi divine words ito. Paano ang paggamit nito? Sagot. Kung bago pa ito, maaring itong iihip, ngunit kung ito'y nangangalay na, pwedeng ipainom kaagad. Maaring check-upin ang sugat upang hindi makagapang ang kamandag nito. Sa wiling, sabi nila kung painom ng tubig, taong nakagat, ito raw ay mapanganib. Totoo ba ito? Sagot ni Divine, gamot ang tubig, ngunit kailangan kaunti lang. Okay, so ang sitwasyon dito, yung healing pool noon ay mayroong nakagat na bata doon ng ahas. So, kasi itong healing pool ay mayroon dyan ahas, okay? So, ito yung sinabi ni Divine na may nagbabantay dyan, wherever in San Jose dinagat ng malaking ahas, okay? So, siguro, we doesn't know. So, noon ay may bata na kagat and then sabi ni Divine, gamitin ang divine words. So, mayroong divine words para sa kagat ng ahas. O, para daw ito na hindi makaano ang kamandag sa katawan. So, sabi ni Divine Master na pwede ihip. And then, kung nangangalay, yung siguro laylay na ganit, yung mapaakan ka, para kang laylay na ka, lalar ka na. So sabi ni Divine, na check upin ang sugat upang hindi gagapang ang kamandag nito. So gibali sa pagtuklaw pa lang, tuk! Makita mo yan, kinagat ka agad. Dasal ka, at ihipan daw yung divine words. Pero kung ang kinagat ay lanta na, okay, sabi ni Divine, gamutin ninyo. And then, painumin daw ng kunting tubig. Kunting tubig lang. Okay? Ito ang instruction ni Divine Master. So,
O sino yung mga ano diha, na mga membro sa PBM na mahilig magpunta sa kabukiran, kabundukan. So, this is very important that you know these divine words. Okay? Okay, siguro yung mga ano, yung mga uhipan, o kanang lahat ng mga ano, mananap na makakagat sa atin na magbigay ng kamandag, just like yung honeybee. Di ba? Mubait man na sa ato, ba yung kamandag din yan? Siguro din ito, no? Kasi this is general sa mga kamandag na divine words. Okay. Okay. Ano ang order ni Divine Master? Gawin na rin ninyo ang pagpinta sa pader ng shrine kapag makapira na kayo. Isali nyo ang sili doon sa commit house at ipatahi mo ang bagong barong par doon sa komita. Okay, this happened before. Long time ago, si Divine nag-order na papinturahan ang shrine, yung pader, pati daw yung sa commit house. Pero iba na yung commit house ngayon. Iba na yung naghawak dyan. Okay. So, sabi ni Divine, ano ang mangyari sa mga taong umalis dito sa isla? Lalo na dito sa San Jose na mga miyembro ng PBMA. Ano ang mga paalala ni Divine Master? Master Junior is your servant. Tungkol doon sa mga miyembrong umalis dito, baka pagsisihan nila kapag may darating na mga sakuna. Walang makontak sa kanila dahil kapag sila'y umalis na, mayroong hinanakit ako, Divine Master, lalo pang nasaktan. At sino ba akong mamilit sa kanila? Isang karaniwang tao lamang na nabuhay ng dahil sa inyo? Makisama nga ang mga hayop na walang kaalam-alam dahil sila'y mga mayayaman, kaya ayaw nilang sumasama sa akin. Hindi sila nakakilala dahil ako ang bagong mukha na makisama sa inyo. Ngayon nangahulugan ang ulo ng mga tao kung sino ang Diyos. 2,000 years na talaga at ang simbolo na riyan ang Santos. This is Master Junior. Itong pag-upo ni Master Junior. Na taon ang sinabing magbago ang larawan ng lupa. Okay, bakit si Master Junior ay tinawag na new Master of the General World, Master of the New World Spiritual Division? Kasi yung 2,000 years ay nagbago na ang mukha, sabi ni Divine Master. Nagbago ng iyang mukha at ang lupa ng San Jose Dinagat. New attitude, new lifestyle, new. Lahat na ay mga pagbabago na talaga. Marami ng pagbabago. Hindi kagaya noong unang panahon ng Divine Master na kahit magluda-luda na ka, mag-spit ka sa karsada, dili pwede, kay baka kapaluin ng mga espirituhalon, hindi ka pwede mag-ihi-ihi, kayong mga kiki ninyo manghubag na noong unang panahon. So, sa panahon ni Divine Master, talagang disiplinado. Pero nang umupo ng ating Master Junior, marami ng nusungag. Marami ng ayaw musunod. Gusto na nila ng freedom. Kaya binigyan na sila ng freedom. Okay, so ang nangyari sa mga taong umalis sa isla, pati sa ating association, sabi ni Divine Master, na pagsisihan nila pagdating na ang mga sakuna. Oo, totoo na ba yan? Lalo na ngayon, iba na ang lifestyle dyan sa San Jose. And mga membro Luzon, Visayas, Mindanao ngayon, ay marami ng mga master. Hindi na si Master Junior talaga ang sentro kasi marami ng sapaw-sapaw ng mga master. Master is not the center anymore sa kanilang puso dahil marami ng master ngayon. Kaya sabi ni Divine, magsisi sila dahil itinatakwil nila si Master Junior at pagdating ng panahon ay marami ng sakuna. Yes, right now, sakuna is everywhere. Everywhere. Kahit mga kapwa Pilipino natin, hindi tayo magkumpiyansa. Kapwa pamilya, kapwa kapatid, kapwa sister, brothers, sisters.
Hindi tayo makakumpiyansa karon na panahon. Because all of that, it's sakuna. Oo. So, sabi ni Libay na, yung mga taong umalis sa isla, yung mga taong umalis sa association, maranasan nila ang mga sakuna at hindi na nila makontak pa raw si Divine Master dahil si Divine ay kanilang sinasaktan at mayroong hinanakit si Divine Master sa mga taong iyon. Oo. So, sino ba akong mamilit? Suduay, sabi ni Master Junior, sino ba akong mamilit sa mga tao na sa tingin nila I am just an ordinary person? Mabuti pa raw yung mga animals kay nakikisama pa raw doon kang Master Junior. Yung mga diha sa San Jose Dinagat, mabuti pa raw kay ni Unong. Pero yung mga tunay na mga tao diyan sa San Jose Dinagat, wala na raw yan mga unong-unong ngayon. There's no more loyalty sa kanya. There's no more loyalty and sincerity to PBMA anymore. Until now, lalo na ang mga chapter ngayon. There's no more loyalty. It's just seldom na naay mga loyalty ngayon sa PBMA 1965. So, sabi ni Divine, mas mabuti pa yung mga birds kaya nakisama pa sa inyong master. Pero kayo, lahat kayo lumipad. Oo. So, ang 2,000 years, yung, di ba, pag corona kang Master Junior is 1992, 93, pag ganun, 95. Then, we are headed to 2,000 years. Yun na ang tinatawag bagong mundo. Kay pag 2,000 years, di ba, simula na ang technology, boom na ang technology, ang internet, boom na, and then ang PBME, nakilala na din sa social media na pinagsiraan na food, ginalait-lait ang Master Junior, so talagang bagong mundo na talaga. And then ang mga ugali ng mga membro sa PBME nagiging high-tech na, ang mga sakit nagiging deadly, ang mga kaugalian hindi na maunawaan. So it's all, everything is bago. Lahat na bago lahat. Okay? Dahil upok sa kanya, kaharian ng Diyos, mabago ang inyong mga kaugalian. Wala nang mayayabang, wala nang tamad, wala na ring mga sinungaling. Ang lahat ay mababait na. So sabi ni Master na pagdating ng panahon na upo ng kaharian ng Diyos, magpakita ng kaharian ng Diyos. Makita na ninyo si Lord Almighty nga naupo na sa iyang upuan. Lahat daw ng mga kaugalian natin ay mabago. Kailangan baguhin. Kailangan wala na raw mga mayayabang, yung mga hambugiro, hambugira, mga tag-as o mga garbo ng mga Pilipino, mga tag-as na mga garbo ng mga PBMA, mga tag-as na mga garbo ng mga religion peoples, politic peoples, or mga personal life ninyo na nandyan ang mga matatag-as na mga garbo, mga mayayabang. Wala na daw yun. Yung mga kayabangan ng mga politiko ngayon, hindi yan makapasok sa langit ng mga kayabangan. Yung mga kaisog nila, yung mga katapang-tapang nila. Isos, hindi na yan makapasok doon. Kaya mga mayabang, ayaw aminin na nagkasala. Ayaw aminin na nagnakaw. Mga mayabang yan. Hindi na yan makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Saan ang kaharian ng Diyos, everybody? Philippines! Diyan upo ang ating Panginoon. Makikita din niya pagdating ng panahon. Kasi sabi ni Divine, God can do everything. Magawa niya ang lahat. Kung kagustuhan na niyang hawakan ang bansang Pilipinas. Okay? So sabi niya, wala nang tamad. Pagbagong mundo, bagong lupa, bagong Pilipinas, bagong kaugalian, wala nang tamad. Wala nang mayayabang. Okay? Wala na rin sinungaling. Why? Sinabi dito ni Divine Master, bagong larawan ng lupa. Anong lupa dyan? Philippines.
So, kailangan walisin, linisan ang Pilipinas. So, saan nagsimula ang paglilinis at pagwawalis? PBMA Incorporated. Nakita ninyo yan? Naalala ninyo ang mga yugyog ng PBMA hanggang ngayon walay hinto. Gilipat-lipat na ninyo. Oh, grupo dito, grupo doon. Yugyog dito, yugyog doon. Because, ito ang ni Divine kanina na nagwawalis ang inyong Master Junior para sa bagong lupa. Bagong kaharian. Sabihin niyo na dito sa ibang bansa ang kaharian, no, Philippines. Kasi Pilipinas ang nakalagay dyan sa ilalim ng mundo. Walang kontinente ng Amerika, walang kontinente ng England or Canada. It's only Philippines. Kaya kailangan linisan ng Pilipinas. Pero mapalad ang mga membro sa PBMA dahil inuna kayo. Inuna pagwalis ang mga sinungaling sa PBMA, mga tamad, mga mayayabang. Kaya nga nagkahati-hati ngayon ang tao. Kasi bawat isa sa atin may mga sablay, may mga depekto. Oh, napunta kayong grupo na yan because you're very materialistic. Napunta ka ng grupo na yan because you don't believe Master Junior. Yan ang destinasyon mo. You puntaan na grupo because you want material, Divine Master and Master. Gusto ninyo na makita yung material. Yun, napunta kayo dyan. Oh, that's a part sa paglilinis, everybody. Oh, tapos, itong mga nangyari sa Pilipinas, kailangan walisin ang mga mayabang na mga tao sa panggobyerno. Oh, sabihin ninyo, gusto ninyo madali? No, it's a process. It takes time. Everything need to process because what is called divine government? All of that is called kalinisan. Kalinisan, wala nang magnanakaw, wala nang magwilga-wilga, wala nang mga sinungaling, walang tamad na mga tao na panay lamang ng sigig panira, pero ang mga ginagawa, tamad-tamad lang, patamad-tamad lang. See? So sabi ni Divine Master na pag maghari na ang Panginoong Diyos, Jesucristo, lahat ay mababait na. Darating yan. Kaya swerte ang mga membro. Kaya tinuruan kayo sa spiritual, advance ang inyong mga knowledge, kaalaman, kumpara sa mga non-member. Mga Pilipino karon, na mga ordinary lamang. Ito sabi ni Divine. Dahil mayroong espiritu na pumalit ng tao upang kayo'y hindi naiyak, na hindi na maghirap. Ang lahat ng kaligayahan na ibigay na sa inyo, ngunit yung umalis dito sa ating isla at sa ating asosasyon, magsisi dahil wala ng panahon na sila'y makabalik pa. Take note. Klaro? Sabi ni Divine, kay ang espiritu ang siyang mag-comfort sa atin. Darating ang panahon ng Espiritu. The Holy Spirit will teach, will guide us, will bless us, and will comfort. Wala na raw mga puso mag-iyak-iyak. Wala nang maghihirap. Because the Holy Spirit na iyan ang mag-control everything. So, sabi ni Divine, yung mga umalis sa ating San Jose, umalis sa ating association, the PBMA 1965, never na kayo makabalik sa PBMA. Ito na. Kaya ngayon, patuloy pa ang pagtigas-tigas ng ulo. Patuloy pa ang pagyayabang na sabihin ninyo, kayo na? Kaya nanyan si Divine Master sa inyo? Aroy, ayaw yun po paghambog-hambog. Kaya ang mga sulti, mga istorya dyan ni Divine Master, totoo dyan to. Naniwala kayo yung tao na yun na nagsasalita na hukmananan din yan ng Panginoon. Tao lang yan. Ito mga mensahe ni Divine. Pero kung ang mga pinaniwalaan ninyo, tao lang din yan na mawala dito sa mundo na may kasalanan din sa Diyos. Yun inyong paniwalaan. So, sino yan? Lugi? Kayo. Lugi.
Kaya ito sabi ni Divine, magsisigadod ka mo. Kainyo hanggi, bitiwan ang 1965 na PBM Incorporated. Wala mo ni hawak kamay. Lalo na inyong iniwanan si Master Junior. Inyong gitapon. Kaklaro, gilicture ko na kanina na nagmamakaawa si Divine Master na wag ninyong talikuran si Master Junior. Kaklaro? Pero ngayon, hindi na solo si Master sa inyong mga puso dahil marami na kayong mga master. Sapaw-sapaw na ng inyong master, no? Oo, dubli-dubli na. Patong-patong na ng inyong mga master. Pero kayo na lang bahala dyan. Kanya-kanya mang kaligtasan. Totoo ba na ang dahon ay malalanta? At totoo rin ba na ang awit na dahong laya? Dahong laya ay katapat din sa mga taong lumayo kay Master Junior. Ay! Mga pulling leaves na mga membro sa PBM Ito ang lagi ko sinasabi, mga lantang gulay. Dahong laya. The representation of dahong laya ay yung mga taong nitalikod kang Master Junior. Lumalayo kang Master Junior at itinatakwil si Master Junior. Ang dahon ay malalanta at ito'y matangay ng hangin. Ngunit ang mga dahong yan, pagdating ng panahon ay susunugin ito dahil wala na itong halaga. Mayroong kahulugan ang iyong awit. Hindi ko akalain na ang inyong awit ay katapat din sa mga taong lumayo sa akin. Aanhin ko pag kayo'y mawawala. Kaya ipangako ko na itong buhay ko'y para sa inyo at kayo'y para din sa akin. Sabi ni Divine, the representation of dahon na malanta or dahong laya sa mga tao or membro daw na nitalikod kang Master Junior. Lalo na inyo nang gitanggal si Master Junior sa inyong rosaryo, gitanggal na ninyo yung picture, gisunog, mga divine words, bigay ni Master, yes. Inyo nang ginatanggal. So that means gitanggal na ninyo si Master Junior sa inyong puso dahil iba na ang Master na ginapapasok ninyo sa inyong puso. So that's representation nga, gitakwil ninyo, and that's representation dahong laya. Ang dahon daw, di ba ang dahon, pag malanta, mukaging na ang dahon, niya pag naihangin, mulipad din siya. Dahil kaging na nga tuyo na siya, tuyo. So pag may hangin, lumipad na siya. So anong gagawin ninyo pag mayroong mga dahong tuyo na? Di ba sunugin ninyo? Sunugin ninyo dahil wala ng value. The same din sa mga membro na isa representation na nalanta naman ang inyong pag-ibig kang Master Junior, natangay na kayo ng hangin ng ibang grupo. Natangay na kayo. So anong gawin ng mga spiritual division? Susunugin kayo dahil wala na kayong halaga. Klaro? Okay? So sabi niya, hindi ko akalain ang inyong awit ay katapat din sa mga taong lumayo sa akin. No, I was not expected that the song, it's a representation, yung mga taong lumalayo sa akin. Oo, sabi niya, pag ako'y mawala, kayo'y mawawala, ipangako ko na ito akong buhay. Sabi niya, kung ako'y mawala sa inyong paningin, I promise that my life is yours. Sabi ni Master Junior, hindi kayo iwanan. Remember, may video siya. Nagsabi niya na, huwag lang kayong malungkot. Nandyan lang ako. Sus, kaklaro anak, that is a assurance, a promise na we don't need to be sad or to confuse, and we don't need to go this way, that direction, this direction, because nandyan lang si Master Junior. Kaklaro? Okay. Kasi ang ihada buhay ay para sa atin at ating buhay ay para sa Kanya. Okay? Ito na ang kanta. Pagmahal ba ang ibinigay niyo kay Master?
ang taong walang pagmahal sa ating ministro ay ang mga taong lumayo sa akin. Totoo ba sila'y mawala kagaya ng isang panaginip? Yes, in your dreams. Di ba yung panaginip natin ngayon, maalala natin. And then, every day, is just like passing by. That's it. Maalala mo lang yan one day pag naa kay mga maalala. Pero kung di mo na maalala. Dahil marami kang iniisip, maglaba, magluto, magtrabaho, magbayad ng utang. Yeah, di ba? So, itong panaginip, sabi ni Divine, na hindi ninyo ito laging maalala. It's just a dream. So, ito ang kanta ni Divine. Damgo. Katamis mong sudongon. Malipayon ako kung ikaw akong damgohon. Anino sa atong kagahapon. Dili ako malimot, wala ko ang kuna ang kalipay. Apan imong gihatagan king kabus mong amahan. Dili gugma ang imong gihatag, kay wala mo man amumaha. Ikaw mahanaw man lang sama sa damgo. Oh, so this word, sabi niya, panaginip, ang tamis raw, pagasudungon. Ang tamis daw, isipin. Masaya na meron siyang panaginip. Dahil ang kanyang panaginip ay nakita ikaw sa kanyang kagahapon. Nakita ikaw na you are part of the history. You are part of the PBMA memories. And we were together. Nakita ko yan sa aking panaginip. Kaya hindi kita malimutan at ito'y aking kasiyahan. Sabi ni Divine. Apan, imong gihatagan king kabus mong amahan. Yes, pero ang ibinigay mo sa inyong ama ay hindi tunay na pag-ibig. Hindi mo inalagaan at ikay nawala na parang panaginip na lang. Yan ang ano ni Divine, no? So, we are just like right now, we were like together in the PBMA. Kung inisipin, this is just like a dream. We've been together, we hold on together, we sacrifice to each other, we hold on together, we love, we respect, we attend the meeting together, we go to San Jose together in the conference. So sabi ni Divine, that's just like a dreams. It's so beautiful na na-witness namin. Nakita ko, ang isa ka sa mga part sa journey, sa history, sa moments, sa journey, sa libro, na nakasulat na ikay isang membro. Pero ano ang binigay ninyo? Hindi tunay na pag-ibig, kaya nangawala kayo kagaya ng isang panaginip. So, yan ang tula at sabi ni Divine Master. Yung mga taong ayaw hubarin ang kanilang sapatos o kaya chinilas, maaari bang pabayaan na lang natin sila? Tungkol sa mga taong nagbantay doon sa shrine, kung halimbawa ayaw nilang hubarin ang kanilang mga sapatos, pabayaan niyo sila dahil sila na ang managot dito. Hindi kayo kasali dahil kung minsan ang magbantay doon ay hindi taga rito. At ang iba na may ayaw talagang sumunod dahil sabi nila ang batas raw ay sobra na. Ngunit ang batas hindi mamilit at hindi rin ito dapat ikahiya. Dahil sa totoo lang, ito'y isang bahay na kung halimbawa bumisita kayo sa isang bahay na malinis, ano ang gagawin mo? Di ba tanggalin mo ang iyong sapatos na marumi na galing sa labas? Pwede mo rin itong ipasok doon sa loob kung sabihin ng may-ari na sa bahay ng inyong puntahan, maniwala kaya sila doon kung inyong pagsabihan? Okay, so ang topic dito ay tungkol sa yung sa shrine noon, di ba? Di man ta makapasok doon ng kailangan tanggalin sapatos. May mong moment na makapasok yung shoes mo, pero mayroon ding ano diyan nga, kailangan yung sapatos na doon sa likod ng sa labasanan doon ilagay. Oo. So, hanggang ngayon pa ba yan? Kasi batas ito daw. Sabi ni Divine, na kailangan yung mga sapatos natin ay iwanan doon sa likod. Oo.
Ganon din yan sa representation daw sa ilalim ng bahay. Pag mapunta mo ng bahay niya, makita ninyo na kintab-kintab ng sahig, ipapasok nyo ba ang sapatos ninyo? Sabi ni Divine, depende. Kung sabihin ng may-ari, just wear your shoes. It's fine. Just bring it. Sabi ni Divine, depende na sa may-ari ng bahay. Pero kay batas man diha sa San Jose Shrine, naiiwanan yung mga sapatos at chinilas, iwanan talaga sa labas. Okay? Nalimutan na ito, no? Maniwala ka ba doon na mayroong ginto doon sa prayer room? Okay. Maniwala ba kayo dyan na may mga ginto? Isang gabi nakita ko na binuksan nila ang prayer room dahil mayroon daw itong ginto nakatago. Hindi ito totoo. Bakit hindi ko malaman kapag mayroong kayamanan dyan na ako man ang tagabantay doon? Mayroong mga kwarto doon, ngunit hindi naman mga ginto ang naroon. So, naihaka-haka na po na mayroon daw ginto ang prayer room. Sabi ni Divine, no? Wala yan. Hindi yan totoo. Dahil siya daw ang nagbantay ng prayer room. Okay. Mabuti ba yung ginawa ng iba na nagsabing PBME raw ay isang kulto? Okay. Nanggaling yan sa mga taong hindi naniwala na mayroong Diyos. Sasagutin ito ng aming tagapagtanggol. Mga loko sila. Ginawa nilang bastusin ang ating samahan dahil wala silang magagawa upang wasakin ito. Walang ibang maiwan pagdating ng katapusan. Mawala ang lahat ng mga pinagsasabi nila dahil ang kanilang batas ay panay kasinungalingan. Okay. So, itong mga taong nagsasabi na tayo daw ay kulto, sabi ni Divine na ang mga tao na yun ay hindi naniwala sa Diyos. Meaning, wala sila nugalang dahil nagsakit sila ng salita sa association. The same yan na representation kung sino ang nilalait ninyo ngayon na mga politiko, that's represent na wala kamoy takot sa Diyos. Wala mo'y galang sa batas ng Diyos. Kasi binawal talaga ng Diyos na magmutya, manglait, mangjudge, or mangalipusta, or magbuli. Binawal talaga yan. Pero kung ginagawa ninyo yan ngayon, na panay ang paninira, that represent na walang Diyos sa puso mo, walang Diyos sa iyong pagkatao. Wala. You're not guided by the spiritual revelation. Okay? So, sabi ni Divine na, sige lamang, yung mga taong laging nagsabi ng kulto ang PBME, sige lang, kay darating ang panahon na mayroon tayong tagapagtanggol. Sabi niya, sagutin ito ng aming tagapagtanggol. Mayroong mga taong mutanggol ng ating association dahil yung mga kanilang ginagawa ay mga kalukuhan at ginawa nilang bastusin ang ating samahan dahil gusto nilang wasakin. So, what happening in the PBMA, in the spiritual association, ay mayroon din kayong ma-witness ngayon sa material side in our Philippines na mayroong sira doon, sira dito, sira doon, sira dito, tagiliran, harapan, sira, because the purpose is pagwasak. Wasak. Right? So, the same sa PBMA. Kaya, ang mga pangyayari ngayon, kailangan matalas ang inyong pag-uunawa, spiritual and material. Ano itong mga transactions, ano itong mga nangyari, dahil is the same representation of what happening in our association. Okay? Okay. So, sabi ni Divine na itong mga tao na ito ay gusto lang talaga wasakin ang ating bansa, wasakin ang ating association, wasakin ang Pilipino na para tayo magkawatak-watak. The same din yan sa PBMA. Mayroong nagsisira para tayo magkawatak-watak. Parihara. Walang ibang maiwan pagdating ng katapusan. Walang maiwan talaga. Pipiliin talaga ang tao, pipigain ang tao. Not just the members, but also the Filipino and the all people around the world. Okay? Mawala ang lahat ng pinagsabi nila. Yung mga taong panay, lait, kutya, mga hambog, mga sinungaling, mga
nuagin sa batas ng Diyos, batas ng gobyerno, sabi ni Divine, ang mga tao na yan ay mawawala rin dahil ang kanilang mga sinagsasabi ay puro kasinungalingan. The same din dito sa social media. Kung sa PBMA ay mayroong umuwasak, mayroong mga sinungaling, ganon din yan sa mundo ng Philippines. Mayroon ding mga sinungaling ngayon ng mga Pilipino na handa nilang ibinta ang kanilang mga kaluluwa para lang magpabayad at sirain ang ating bansang Pilipinas at sirain ang buong Pilipino. But remember, these are the same blood. We are the same blood as Philippines. Pero ang kanilang pakay, they don't care. As long as na masweldohan sila sa paggawa ng mga content, ng mga vlog, ng mga story, ng mga paninira. Kasi ito ang sinabi ni Divine, mga kasinungalingan. Oh, so the same, kung mayroong nangyari sa PBMA na nagwasak-wasak na puro mga kasinungalingan, pareha. Sa Pilipinas, pareha. Mayroon po mga sinungaling, mayroon po mga taong mga manira. The same, everybody. Oh, kaya yung mga sarili ninyo ang dapat ninyong asikasuhon. Nariporma na ba tayo? Oh, ano inyong relasyon sa Ginoo? Kumusta? Ang inyong pagkamembro sa PBMA, kumusta? Ano ang inyong mga status? Oh, nasabutan ni Jo? Okay. Kaya, itong mga emotion na magpaawa-ipik, mga emotion na mga palaban, mga emotion na maninira sa mga kapwa-tao, mga emotion na magsabi na ang mga PBMA na naiwan karon, sabihin nila ng mga demonyo, mga mga piki, lahat ng mga wording iyon. Kasi nungalingan yan ng mga taong walang Diyos sa kanilang puso. Okay? Walay disiplina. So, alam niyo yung mga emotion ninyo, yung mga pakonsensya ninyo, mga pag-guilt trip ninyo, wala yan doon sa langit. Wala na value. It's a puwera na. Kay hindi doon tanggapin ang mga mayabang, mga tagas o garbo, o mga manirang puri, dili doon tanggapon. Okay? Muna yung hangkuhan. So, bakit kailangan magpunta tayo sa Israel sa panahon ng Christmas? Ano ang dapat nating gawin sa panahon na ito? At ano ang napagmasdan ng mga spiritual libation? Alright, Christmas na everybody. How's everybody? Nag-Christmas tree na kayo? Wala pa dito sa amin. Pero sa atin dyan, September pa, nag-Christmas na, no? That's the fun in the Philippines. So, sabi ni Divine na sa Israel, napagmasdan ng mga membro ng spiritual division. You see? Akala ninyo diyan sa Israel nga walay mga espirituhanon? Mayroon! Kasi sinabi ni Divine Master na ang Israel ay opisina ng mga spiritual division. Lahat ng mga espirituhanon. In the entire universe, ang San Jose Dinagat, ang shrine, ay ilahan na opisina. Kaya hindi nila iwanan ang banal na lupa. Klaro? Hindi nila iwanan. So, pero ang mga tao ay super confident dyan. Kasi sabi nila, they don't need. Hindi na sila magrosaryo. Kaya nandyan na raw sila sa ilalim ng banal na lupa. Ayaw mo kumpiyansa. Kaya mukaging yun mo. Kasi sinabi ni Divine, ang malapit naging malayo na noon. Okay? So, ang mga espirituhadon ay nakatilibay sa atin pag nagpunta diyan tayo sa shrine. Oh, nagchinilas kayo? Nag-jeans kayo mga babayi? Nagsuot kayo ng mga miniskirt, papunggit-punggit? Nag-sleeveless? Nagpakita ng mga dibdib ninyo? Oh, nagpunta kayo diyan para magchismis? Nagpunta kayo diyan para makiusyu-usyu, manira? Nagpunta kayo diyan para lamang na mag-enjoy without thinking na that is sagrado?
Oo, sa paningin ninyo na okay na. Ano lang yan, normal na lang kay marami ng mga turista. Normal lagi sa inyo paningin. Pero again, kayo ay nakaalam ng unsay original anang Israel. Kayo ang nakaalam unsay ugat, unsay katotohanan, So, kailangan be a good role model. Be representative. Magpunta ng Israel, magpugwapa. Dili kay magchinilas. Dili kay magsumpapang. Dili kay magsando. Pangit kayo mo tingnan sa spiritual division. Totoo yan. Oo. Yan talaga ang ano ninyo. Hari mangkahan ng inyong pinuntahan. King mangkahan ng inyong pinuntahan. So kung magpunta makipagkita kayo sa king, di ba gwapa? Mag-ayos kayo ng sarili. Dili kayo magbutas-butas ng jeans. Dili kayo magchinilas. Sus, murad yung mga abat tan-aon sa spiritual division. Pangit yun ninyong tingnan. Mag-ayos naman kayo. Magpunta kayo doon, magpagwapo. Magpagwapo lang kayo kung na'y party, na'y birthday, na'y kasal, na'y bunjag. Pero sa Israel, magpunta, nagaya-ya ra mga dagway. Sus, ginoo ko. Nagaya-ya ra, mga buhok, nagkalkag. Sus! Sleeveless. Pastilan, ginoo ko. Kamo, kay mga old missionary man kayo, kamo may nakaalam sa batas diha sa PBME sa San Jose, kamo ang magpasiuna. Kamo ang mag-role model. Nakasabot? Dili kay kamo na hinuon ang magpakita na hinuon ang inyong mga lawas diha nga nandyan man kayo nagpunta sa shrine. Okay. Sabi ni Divine, naramdaman ko kagabi, December 24, 25, walang dumalaw doon sa shrine tungkol sa kwento ng pinagdiriwang ng Pasko. Mayroong nag-utos sa atin na kailangan ng ating mga kasalanan na gaway pagsisihan dahil ang batas ay mayroong halimbawa. Maraming mga kabataan ang hindi sumunod nito. Kung magbago or ang kaugalian ng mga tao, magkaroon na rin sana ng panibagong tanawin ng ating lugar. Di ba kayo rin ang naglarawan sa kagandahan nito? Galing ako sa Holy Land at hapon na inikot ko simula sa Purok 1 hanggang sa taas sa tuong marami na ang naninigarilyo. Nasiyahan kami ngunit mayroon pang ibang hindi huminto dahil ang kanilang katwiran kung ako'y maniwala na kami bata pa. Pag gayon, mayroon pa kaming panahon na magbago. Nasaktan ako nito at ikinalungkot kong sabihin sa mga kabataan ang kanilang mga ginagawa labag sa aking batas. Can you beg pardon if you know it? But he did not follow. You see why many of them are hurting to our Master Junior. Many are not walking in the right way. All is lazy. All are not blessed. All is far from God. Demonyo ang kanilang Diyos. And what is the result of their soul? Kapag hindi sila magbago, wala akong magawa. Okay. Sabi ni Divine yung December 24, 25, nag-antay siya doon kung mayroon ba daw mga taong magpunta. Wala naman daw. Hindi pala kayo magmisita kang Divine diyan, sa kang Master ng December 24, 25. Uy, pamisita mo, uy. Oo. Karong December ha, bisita kayo doon. Kang Divine, bisita kayo ang Master Junior. Kay baka nandun kayo, kay Pasko, ligo-ligo na po mo dito sa Babayang Bukid, sa Santa Cruz, sa Hagak-Hakpol. Andun lang kayo. Why? It's December. You have to spend time in Israel, everybody, kasi nakatelevise kayo yan. Okay? So, sabi ni Divine na, nananagutos na kailangan ng ang mga kasalang pagsisihan. Yes. In the PBME, utos talaga, isa batas talaga na kailangan magreporma. Reforma talaga, kay magsisilagi yun daw. Kay inyo nang giapakan ang batas, mayroon talagang maraming luha, sipon, pagsisisi, regrets, sa bandang huli.
So sabi ni Divine, kung hindi kayo magbago sa inyong mga kaugalian, ay wala na ko yung magawa. Oh, di ba ang ating Sanusi ay ito'y kailangan ng magandang tanawin? Yeah. So right now, saan kayo makakita sa buong Pilipinas na mayroon shrine, Divine Master Shrine, mayroong Master Junior Shrine, mayroong castle, mayroong comet house, mayroong mga animals, and mayroong guitar, mayroong swimming pool. Ay sus, it's a very beautiful scenery. Wala yan dito sa Amerika, everybody. And all that scenery is heaven to us. To us. Kaya mauli mi diya sa Pilipinas, mura mi gumhan. Murag, grabe, kung ayaw pa namin ayaw namin matulog, ayaw na lang namin matulog. Kaya lang, every time we go home to the Philippines, the time is so fast. Very quick. Parang, karating mo lang ngayon, uwi ka na naman. Musakay ka naman ng eroplano. Kasi pagdating doon sa San Jose, it's heaven talaga sa amin, everybody. Sa inyo, hindi na heaven dyan kasi kuha na kayo yan, parang nagsumol na muna naamo sa San Jose Dinagat. Pero sa amin, na malayo kami na langit sa aming paningin, langit sa aming puso. Kung gusto pa lamang, ayaw na namin bumalik din sa among mga lugar. Okay? So, sabi ni Divine na kayo man ang mga representative ng PBMA, kailangan maganda ang inyong mga imahin. Imahin ang inyong mga pagkilos, ang inyong mga pagsalita, ang inyong pag-iisip, ang inyong pananamit. Kung magpunta kayo dito sa shrine, be representative dahil kayo man ang mga tanawin dito. Sa San Jose Dinagat. So, sabi niya, ako'y nagpasyal doon sa Holy Land. Inikot sa Purokwan hanggang doon sa taas daw. Nasiyahan daw si Divine kay mayroon daw mga taong huminto na sa pagsisigarilyo. So, tingnan ninyo. San Jose, daming mga bisyuso. Meron nga ako dito mga kakilala ng mga bisyuso. Sabi nila, comment sana daw sila sa akin dahil lagi daw ako nagpatama sa kanila. Pero ayaw daw nilang mo comment kaya baka ma-block ko raw. That's good. That's good. Respeto mo ha. Kay kitong mga message, hindi to akin, nag-Divine nito. Hindi matamaan talaga kayo. So, sabi ni Divine na nasiyahan ako kay may mga tao sa quit na sila pag sigarilyo. Pero meron pa talaga na sabi nila, bata pa kami. Mag-enjoy kami muna ngayon, magsigarilyo, maglalasing kami, kay mga bata pa kami. May panahon pa kami magbago. Yun ang sabi ng mga kabataan. So, ang sabi naman ni Divine na, how about kung mamamatay ka ngayon? Yes, you are young, bisyoso. How about kung kunin ka ngayon ng Diyos? What can you say? Bakit antayin pa na saka pa magbago? Na hindi mo alam ang bawat tik-tuk-tuk-tuk ng orasan ng buhay mo? Ayaw kumpiyansa. Kaya baka mamamatay ka, sabihin ninyo ngayon, Divine, hindi mo na ako magbago sa akong ugali. Kay mataas pa ang akong panahon. How can you know? There is no guarantee that your life is still longer. We can die now, tomorrow, tonight, next day. We don't know. Kaya ito sabi ni Divine, habang naghinga pa kayo, habang sumisinag pang sinag ng araw, habang nandyan pa kayo sa mga kaisipan na hindi mabuti, try to reform yourself and do your best na mariporma mo. Kasi ang inyong oras dito sa mundo ay limitado lamang. Nakasabot? Okay. Sabi ni Divine, sus, nasasaktan ako. Nalungkot ako. Kaya itong mga bata, itong mga membro sa PBMA, mga matigas ang ulo. Nagsing-sing, pero bisyuso. Nagsing-sing, naghit-hit ng marijuana, nag-inom, nagsabong, nagsugal, nagtungit, nagluto pa jud. Ano pa yung mga diha sa Dinagat? Nag-inom-inom pa, nangaligo ng dagat, nagdala-dala pag mga ginebra,
Ulapo, Tanduay. Ay, nagsinayaway pa na murag mga alien, tanawon. See? Mga membro ni sa PBM eh. Oh. Why? The message is always being expressed here in social media so that the people in San Jose Dinagat and all the PBM members can hear the message once again that ayaw ni Divine Master ang mga bisyo. Okay? So, sabi niya, ginalabag nila na ako batas. Even mga chapter official, na ay mga drug addict na mga chapter official. Sa chapter. Totoo yan. Na ay mga sinungaling, na ay mga mayabang, mga tamad. Kumplito. Can you beg a pardon if you know it? Sabi ni Divine. Magmamakaawa ba kayo ng tawad? But you did not follow. You see how many of them are hurting to our master? See? Kaya nga, ang inyong Master Junior, nagpasa ng krus. Pag upo niya na as a master ng PBMA, Supreme Master. Alam niyo yung mga kaso ni Master, yung nangyari kang Master buhay, na nagtago na lang siya, kahit ano na lang yung mga ginapanghampas sa kanya ng mga paninira. Alam niyo mga kasalanan natin yun. Si Master ang nagpasa ng krus. Tayo ang nagpasakit sa ato ministro. Tayo ang kang Master Junior damdamin. Tayo ang nagpabigat sa kanyang misyon. Kay misyon sana niya na magaan lang, lalong nabigat kasi ang atong mga kaugalian na mga membro, hindi nagkaunawan, laging nag-away-away, laging nagdebate, nag-argue-argue, ang iba nagsinungaling, ang iba nagpretend, ang iba mga piki, ang iba mga bisyuso. Ito ay nagpabigat sa misyon ng ating Master Junior. Tayo lang naman ang nagsakit sa damdamin ng ating ministro. Yun man ang katotohanan. Tinuruan kayo mag-unawaan. Tinuruan kayo magpakumbaba. Tinuruan kayo magrespeto. Why? Hindi man yan na-apply sa PBMA. Hindi man yan na-apply sa ilalim ng chapter. Hindi yan na-apply sa ating personal life inside our house. At hindi rin yan na-apply sa atong relation to the government, sa gobyerno, and to the relation to the bansang Pilipinas. Hindi natin yan na-apply. So, sino ngayon ang nagpabigat? Nagpabigat sa mga sakuna, sa mga kalamidad. Ang tao ang dahilan yan, everybody. Tayo ang nag-agitate sa sakuna. Naunawaan ninyo? Disim yan, kang Master Junior. Tayo ang naglagay ng bigat sa kanyang misyon. Dahil mga tigas tayo, matigas, palaaway, kadaghay mga kaugalian, hindi mabuti. Yun ay nagpabigat sa kang Master. Tayo ang nagsaktan sa iyang puso. Disim din niya sa bansang Pilipinas ngayon. The sakuna, the cause, tayo lang yan ang dahilan. Why? Mga ugali natin, hindi na magpakumbaba. Mga ugali natin, mga palaaway. Ugali natin, wala na nagsunod sa 10 utos ng Diyos. Tapos inyong sisihon ang... Ngayon na po ko sisihon na po ninyong presidente. Kung tutuusin, mga kaugalian niya ng mga Pilipino at mga tao around the world ang nag-create ng sakuna. Nagalit ang Diyos. Nainis ang Diyos sa atin. Kay wala na tayo respeto to each other. We don't have anymore good relationship to our kapwa-tao anymore. Because you always fight. Argue. Hatred. All of us. Panay ang simba. Domingo pero sumasama sa wilga. Panay ang atinang meeting monthly, pero nagdarambog sa social media, nagayawa-yawa.
naglait sa mga tao, sa ato gobyerno. Nakisaw-saw sa mga piki na mga istorya, na tinuruan man kayo ng kabutihan. Sabi ni Divine, tingnan ninyo ang kabutihan. Tuklasin ninyo, alamin ninyo ang mga kabutihang gawa ng isang tao. Hindi lang kung nandyan lang kayo na nakinig sa mga paninira. Kayo yan ang dahilan na magkaroon ng sakuna. Tapos magdarasal kayo sa Diyos. Manghingi kayo ng tulong, help. Lord, help. Jesus Christ. Naglinog. Hey, Jesus Christ, Jesus Christ. Pero tingnan mo ang mga post sa Facebook. Ay, Ginoo ko. Sira doon. Mga sinultihan ng mga pangit. Walay lamig. Walay lamig, everybody. Nakakakaludya. Nakakadismaya. Talaga. Tao, all people around the world, included the PBME members. See that? We are hurting. Gawa tayo ng mga masamang kaugalian. We are hurting our association. Guys, mag-away-away tayo ninyo. We are hurting our ministro. Kapwa Pilipino, we are hurting to each other. Sino ang ginasaktan natin yan? Ang Diyos. Kaya anong gawin ng Diyos? Ipaluo na lang. Palabasin lahat ng mga sakuna. Kaya wala na disiplina ang mga tao. Wala na na-acknowledge sa batas ng Diyos. So yan na lang ang gagawin ng Diyos. Kahit ilang pang ministro, ilang pang mga misteryo, kahit mga simba-simba pa magaluhod-luhod, pero yung mga kaugalian ay mga pangit jud. Ay sus. Wala jud na guys. Galit na galit ang Panginoon. Ayaw na ng Panginoon ng mga plastikan. Gusto ng Panginoon. Do it in action, not just in words. Because all of us is always like, magbago nami Lord, magpakabait nami. Nya, mamaya, wala. Tuwa na po. Nangaway na po. Tuwa na po, nagbisyo na po. Ang Ginoo ay may kinutuban ang lahat. You are so blessed, so lucky. Kung mayroong mga misyonarya sa inyong mga lugar na mga mabait dahil yun ang makatulong sa inyong lugar. Kaya nga, we are here to keep preaching the message to the misyonaryo na magpakabait kayo dahil kayo makatulong sa inyong mga lugar. Kung mayroong mga sakuna, at least hindi lahat mamatay. Mayroon pa rin masave. Kahit yung lugar na yun ay atakiho ng kalamidad, at least mayroon pa rin masave na mga mabuting tao. Nakasabot ka mo? So sabi ni Divine, all of you is hurting the feelings of our Lord Almighty and hurting the feelings of our association. Many are not walking in the right way. Yes, marami ngayon ay hindi naglakaw sa mabuting landas. Wala sila sa mabuting daan. Sibag. Sabi ni Divine, lahat ay lisi. Mga tapulan daw. Anong mga ginagawa ng mga tao ngayon? Tapulan pa, reklamador pa, bagulbulan pa, manira pa. Tapulan pa, wala pang ginagawa kundi magnakaw. Tapulan pa, gusto lang na makakita ng pera sa mga masamang mga ginagawa. Yung mga vlogger na mga nagpabayad, mga tapulan man na. Gusto lang na nila ng mga easy money. Easy money, they don't care their soul. They don't care their loyalty to the Philippines. They don't care their loyalty as a Filipino. Nga mayroon silang mga dugo na naglatay sa kanilang kaugatan. Na may mga Pilipino sila. They don't care. All they care is money. Sabi ni Divine Master, mga lisi kay hindi maghanap buhay ng malinis na hanap buhay. Gusto nila na maghanap buhay ng money is magic. Kaya magbabayad na lang sila. Wala silang pakialam. Masira ang Pilipinas. Basira lang ang mga tao. Paaway-awayin nila ang mga Pilipino. Basta ang importante, puno ilang bulsa. Puno ilang content. Ang ilang viewers, million. Basta lang nakapanira sila.
So these people are lazy. They don't find a way of job na mga malinis na mga trabaho. Okay, sabi ni Divine, all are not blessed. All is far from God. Oh, hindi lahat blessed at ang lahat daw ay malayo sa Diyos. Oh, ang kanilang Diyos, demonyo. Klaro? So ito mga Pilipino na puro mga iba ang kanilang mga kaugalian, mga sinasabi, mga pinakita ngayon sa ating bansang Pilipinas, ang kanilang Diyos, demonyo. Sabi ni Divine. So kung ang membro sa PBMA ay ayaw mo sunod sa batas, lagi nang nagbigay ng putik sa ating association at nagpasakit sa ating damdamin ng ating ministro, ang kanilang Diyos, demonyo. Klaro? So, dahil ngayon, kung ang Panginoon ay magpamaterial, of course, magpamaterial din ang Satanas. So, ngayon na panahon, dito sa mundo, gusto ni Divine mag-observe kayo dahil nandito na, nagmaterialize na ang demonyo at ang Panginoon. So, that means good and bad. Saan kayo? Good and bad. Dito tayo sa finishing line. We are in the judgment sa paghukom ng mga buhay ngayon. Kaya maraming sakuna. So, anong gagawin ninyo? Magpa-blind-blind sa katotohanan? Maniwala sa mga fake news ng mga vlogger, ng mga bayaran na para lamang kayo matwist ang inyong mga utak? Na yun sila ay gusto lang nila na money. They don't care kung maglabad ng inyong ulo. They don't care kung mag-away ta ninyo. Basta sila lang na mayroong pira. Oh, gusto ninyo yan? Na ang inyong Diyos karon ay Satanas. Nandito na si Satanas, marami siyang alpuris sa material world. Lagi ko sinabi sa inyo, kung ano ang buhay na nangyari sa PBMA, sa spiritual side, ikumpara na ninyo sa material side, kung ano ang nakikita ninyo ngayon. Para makatuhog ka mo sa programa. Okay? Mga kaugalian, bantayan. Mga ginagawa, mga sinasabi, bantayan. Okay? Kasi sabi ni Divine, good and bad ngayon. Saan kayo dyan? And what is the result of their soul? Kapag hindi sila magbago, wala akong magawa. Okay. Ano ang mangyari doon sa mga membrong nagpatuloy pa rin sa kanilang mga bisyo? Doon sa San Jose. Nababalisa ba kayo? Oy! Mga membro sa San Jose de Dagat. Diyan, specific San Jose. Mga bisyoso. Ito ang message para sa inyo. Nagpunta kayo dito upang makita ang wastong disiplina. Kung lalabag sa batas ay hilaw pa ito at kung ito'y sumunod, hinog na. Nakaramdam ba kayo ng takot? Magdasal kayo. Ito lang ang dapat ninyong gawin. Sumunod sa batas. Ito ang malaki ninyong puhunan kung darating na ang mga paghatol. Stay where you are. Do not retreat. Klaro? Okay, so sana si Dinagat, mga membro, na mga bisyoso, sabi ni Divine, the reason why you are here in San Jose Dinagat, the reason why that you know the PBMA, because gusto ninyo wastong disiplina. Kung lalabag kayo sa batas, hilaw kayo. Oo. Kung ang isang membro sa PBMA ay mulabag siya, musungag, gawa siya ng sarili niyang mundo, o punta siya sa ibang grupo, hindi siya manindigan, o parehistro siya sa ibang grupo, ito ang sinasabi ni Divine, this is the same representation sa mga bisyoso na mga hilaw, na mga membro. Wala nakaunawa sa doktrina. Wala nakaunawa sa batas.
Pero kung ang isang membro or ang isang tao dito sa San Jose, kung musunod kayo sa batas ni Divine Master, that's called hinog na ka. Hinog na. Oh. So, meaning, ang mga membro pala na nasigalisan sa PBMA, nagpunta ng grupo. Iniwanan nila ang 1965. So, this representation na hilaw pa ang kanilang pag-unawa sa batas. Hilaw pa, no? Kaya no, talikod man. Nubitiw man sa hawak kamay. Yung kamay dyan, tingnan ninyo. Yun ang sinabi ni Divine na hawak kamay kayo dahil yan ang kamay ng Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Nandyan sa gitna. Nandyan yung kanyang pangalan. Nandyan yung kanyang mundo. Yung bagong mundo. Yun ang kanyang kaharian dyan. So, ang kamay ng Diyos nandyan naghawak sa inyo, mga membro sa PBMA. Pero kayo, no, nubitiw man kayo sa PBMA Incorporated 1965, punta man kayo sa ibang mga grupo, that's represent na hilaw pa pala ang inyong pag-unawa sa ating association. Pero yung mga membro na nanatili, 1965, forever na gihapon, patuloy na gihapon na nagasuporta karon sa PBMA, nag-update, nag-attend, nagpakabait, nagdisiplina, nagrosaryo, nag-asikaso, nagpatuloy pagsuporta sa PBMA 1965. Yung ang sinabi ni Divine na mga taong hinog na. Hinog! Hinog! Hindi kayo matuwa yan? Oh. Okay? Nakaramdam ba kayo ng takot? Do you feel takot? Magdasal kayo. Kailangan sunod kayo sa batas. Dahil yan lang ang inyong puhunan. See? Sabi ni Divine, sunod sa batas, puhunan ninyo iyan. So whatever mga hershey, whatever mga paninira, whatever na mga paagni-agni, mga magnet-magnet, mga ano sa atin, enticing na mga mensahe ng mga ibang mga grupo, sabi ni Divine, ha? Ang inyong pag-stay sa batas ng PBMA sa doktrina, ang inyong paghawak sa doktrina, ang pagsunod, ito'y puhunan ninyo. Oh, and then, sabi niya, stay where you are. Do not retreat. Kaklaro? Ano ang gi-introduce sa inyo? PBMA 1965? Right? Kanya, may batas. Yun ang tag-introduce sa inyo. So, stay where you are. Huwag nang magpunta doon. Huwag na. Parihara na ng mga sakripisyo. Muamot ka sa PBMA 1965. Mag-amot din ka mo doon sa panibago ninyong grupo. Parihara na. Amot diri, amot doon. Ayaw na ninyo sa PBMA 1965 ngayon. Hawak ni Sir Hero, ayaw ninyo yan. Kaya punta kayo sa ibang grupo. Sus, parihara, mag-amot gahapon ka mo doon. Mayroon kayong mga contribution, mayroon kayong mga, ano yan, kuta-kuta. Sus, parihara. Pero ang inyong sakripisyo, kay iskasako na sana yun. Ang inyong sakripisyo about langit na, from 1965 and until now. Malaki na. Kaya kinawala man sa isang idlap, nabura man sa record ng mga spiritual division, back to zero bang kamo? Ayun ang nangyari sa inyo ngayon. Wala na kayong mga kapangyarihan. Yan ang totoo. Kailangan kayong magmamakaawa. Sorry. Reform yourself. Repent yourself. Na inyong gitalikdan ang 1965 na asosasyon. Sabi ni Divine, stay where you are. Stay where you are. PBMA ang nasilangan mo. Kailangan ba matay ka? PBMA Incorporated in 1965. Wala nang halong dagdag ng mga grupo-grupo. Kasi alam ninyo, yes, the PBMA, magbago-bago ang mag-administration yan. Kasi naghinga pa ang 1965. Dili lagi mawala ang PBMA 1965. Sabihin ninyo, mawala ang PBMA 1965? Mawala sa Pilipinas? How come? Na nandyan ang Pilipinas, sa ilalim ng logo? Wala diha ang
Europe, wala diha ang Canada, wala diha ang Amerika, Pilipinas ra jud. So kung kinsay mo lingkod ng PBMA, mo balik dito sa Pilipinas, yun ang totoo. Kaya mo upo dito. Naklaro? Okay. Sabi ni Divine, kung kayo'y pagpipiliin, halimbawa, sino ang inyong pipiliin? Divine Master o Master? Bakit yung nag-alinlangan ay hindi nakakilala kang Master? Diba? Nangyari na to. Pinapili kayo. Saan kayo? Kang Divine o kang Master? Kaya nga, ang mga ngayon, kang Master Junior, itong mga red ring holder, itong naghawak ngayon ng 1965, pinili si Master Junior, no? Humawak si Master Junior, no? Ang iba din, sabi nila, doon daw sila kasi Divine Master raw yun doon. Pero hindi ninyo alam, gilipat ra mo. Dapat, nagbanggit ka mo ng divine words. Sabi ni Divine Master, he is very strict to us. As of now, all the spiritual division personnel is always willing to follow his command. Before 2,000 years, we have to begin a new life. Can you wait, Master, to say once again? Iba na siya, hindi ka na makakilala sa kanya. Ang kanyang mukha ay tulad ng isang Indian. Mahaba ang kanyang buhok, na kulay dilaw, at ang mga bata ay hindi naniwala na dito siya nakatira dahil hindi siya nakakilala nito. Ang iba sa inyo ay naniwala dahil malaki na kayo, ngunit ayon kay Master Bubong, siya lang ang nakakilala dahil nasa kanya rin ang palatandaan. Kaya sinubukan kayo kung hindi ba kayo makalimot. Mayroon ibang palatandaan, ngunit ito'y hindi naghuhubad ng damit kaya hindi niyo nakita. Ito lang ang dapat ninyong tandaan kapag kayo'y nakakilala sa kanya. Kayo'y malinis na talaga. Kung ito'y magtanong kung sino sa inyo ang piliin, Divine Master ba o si Master? Isa lang ang sagot yan. Divine words ito ha. Huwag sabihin si Divine. Dahil ang Master ay isa lang. Hindi dalawa. Yeah! Diba? Master is giving the sun for us to save all the people, not only PBMA but throughout the world. Bakit wala bang ibang tao na may kapangyarihan upang ating matamo ang tunay na pag-ibig sa kapwa-tao? All must always be guided so that you can reach my kingdom. But how can I help you if you cannot follow the saying, always love your neighborhood? Okay, ito sabi ni Master ha, na si Master, very strict to daw sa spiritual division personnel. Yung pag-upo ni Master Junior, di ba, approach na tayo ng 2,000 years. Di ba, nakurunahan, nagkaroon ng seremonyas ang atong Master Junior. Kasi yun man talaga ang proper na pag ikay isang successor ng PBM, kailangan isa proper seremonyas. Okay? Kailangan nandyan talaga yung proper jud. Okay? So, nang nag-upo na nga itong Master Junior, 1995, di ba, kurunahan na to siya. So, papasok na ang 2,000 years. So, that is called begin the new life. New world na tayo. Dahil, again, the world is so high-tech na. And then, sabi ni Divine Master, ang pagkuruna ng inyong Master Junior, yun ang pagpakilala na may hari sa Mindanao na nakurunahan, na nagpakilala na siya ang hari sa buong mundo. Pero doon lang siya nagpakilala sa PBMA. So nang ang atong Master Junior, nakurunahan, ayun na yun. Nagsimula na ng pinakilala ni Divine Master ang PBMA sa social media through sa kaso ng ating Master Junior. And then nagsimula na rin na ginasundot-sundot ang ating association ng mga pari o kaparian ng mga religious people. And then doon, nagsimula na nag-sit up ang atong Master Junior para hindi jud siya makalingkod as a supreme president ng PBMA. So nakita ninyo yan. So sabi ni Master na
new life, and here I am again. So, kaya sabi ni Divine, pag 2,000 years, nakita ninyo, it is Master Junior, but it's Divine Master. Wala daw nakakilala na si Divine Master na yun. Dahil ang inyong master ay mukha daw na Indian. Anyang buhok, kulay dilaw. O diba, yung pag-upo ni Master Junior, para siyang rock and roll yung buhok na kulot-kulot dito. O, diba? Tapos, sabi niya na, ang mga taga San Jose Dinagat ay hindi raw nakakilala na it is Divine Master. Si Junior lang daw ang mukha, pero it is Divine Master. And then sabi niya, of course, hindi nila nakilala, hindi nila naalala na mayroong palatandaan. Alam niyo kung anong palatandaan na it is Divine Master? Naalala niyo kung saan hanapin ang palatandaan? Nalimot na kayo. Sabi ni Divine, kung yung mga tao magsabi na sila daw si Divine, sabi ni Divine, hanapin ninyo ang palatandaan kasi mayroong signal na makita ninyo sa part sa kanyang somewhere. Hindi ko na lang banggitin. Hindi ko alam kung naalala ninyo yan. Na-discuss ko yan na mayroong mga palatandaan si Divine Master na siya talaga iyon. Makikita yun ninyo. Kaya kung mayroong magpatotoo, hanapin ninyo yan. Kung mayroon ba kayong makikita sa kanya. Kung wala, hindi yan totoo. Okay? So sabi ni Divine Master na sinubukan kayo kung hindi ba kayo makalimot. Mayroong ibang palatandaan, ngunit ito hindi naghubad ng damit. Mayroon pa daw. Kung naghubad pa daw si Master, makilala ninyo daw si Divine. It's his Divine. Pero kay wa man naghubad si Master ng damit. Okay? So, sabi niya, okay, kaya hindi man kayo makakakilala, and then, pinapili kayo. Diba? Sabi ninyo, yung pagkahati, si Master din yung panindigan. Na-realize na to, si Master Junior. Sabi po ng ibang membro, dito kami kasi si Master, si Divine Master. Kaya nahati ang membro ngayon. Kaya sabihin man nila na si Divine Master daw yun. Pero yung sitwasyon na yun, dapat hindi kayo magpili kang Master o kang Divine. Dapat mayroon kayong binabanggit na Divine words. Ito ang sabi ni Divine. Oo. Diba pinapili kayo? Sabi ng ministro ninyo, magpili ka! Kang Master Junior o sa akin? Ang sagot ninyo sa iyo, kay ikaw man si Divine Master. Mali yun. Mali. Sinubukan kayo. Kasi sabi ni Divine, mayroon kayong divine words na babanggitin. Pag nabanggit ninyo yan, hindi na kayo galawin. Naunawaan ninyo? Hindi na kayo gagalawin. Sabi ni Divine, kung inyo yung nabanggit. Kung sabihin na naman kayo ngayon na panahon, magpili ka. Kang kanito. Banggitin na ninyo itong divine words para di kayo galawin. Nandyan yan sa shrine. Okay, makikita ninyo iyan. Sa ilalim ng shrine. Okay. Nandito rin. Hindi ko lang banggitin. Okay. Master is only giving a song for us to save the people. Not only people, but throughout the world. Sabi ni Divine, binigyan ko kayo. Si Master Junior ang binigay ko sa inyo. Para mag-save sa inyo. Not only PBME people, but throughout the world. Okay? Bakit walang ibang tao na makapangyarihan upang matamang tunay na pag-ibig ng tao? Yes, ang Panginoon ay makapangyarihan. Ano ang kapangyarihan ninyo, membro sa PBMA? Pag-ibig. That is your power. So why there's no more pag-ibig right now sa kapwa? Bakit puro kayo panglait?
Pag-ibig is your power. Huh? Puro kayo manira sa kapwa. Pagkagaya yung mga membro dyan, gisiraan ako dito, ginabash ako. So, what happened? Sa ilahang natutunan sa PBMA, kung tutuusin, hawak ninyo ang kapangyarihan ng Diyos, pag-ibig. What happened in the Philippines? There is no more pag-ibig. Always fight. Always siraan. Kung tutuusin, ang pag-ibig ay kapangyarihan ng Diyos. Because if there is love, the world will be a better place, in a peaceful place. But, wala man ninyo gigamit ang pag-ibig. Mauna nga gubot ta, mauna daghan ta kalamidad. Kay inyo namang giapakan ang tinuturo pag-ibig. Wala na kayong love sa inyong mga kapwa-tao. Kayo nga mismo musunod nga sa presidente nga sabi ni Divine, kung sino ang nakaupo sa upuan ng bansang Pilipinas, sunod kayo. Huwag kayong mag-against. Sabi ni Divine na, doktrina na, kaklaro. Dahil kung magkasala yung tao na yun, panagutan niya yan sa Diyos. Hindi mo kasalanan. So sabi niya, sunod kayo sa batas ng gobyerno. Ayaw ka mo pagwilga, ayaw kayo ka magkontra-kontra, ayaw ka mo pagpakalat ng mga piki ng mga istorya, mga news. Because that's the represent na nisungag, nisundot kayo sa batas ng gobyerno. The batas of the government is the batas of God. Yan ang sabi ni Divine, batas sa lupa o batas sa langit. Parihara na dahil Diyos pa rin ang hawak yan. Klaro? So where is the pag-ibig? Where is the pag-ibig? Right now. Lahat tayo mga kontrabida, palaway, mga sinungaling. Kaya kung lahat ay may pag-ibig, walang kalamidad. Why kalamidad ang mundo? Kasi sabi ni Divine, all must always be guided so that you can reach in the kingdom. But how can I help you if you cannot follow the saying, always love your neighbor? Where is your neighbor? Your neighbor, your husband, your wife, your children, your neighborhood, kapwa-tao. Your kapwa sister, that is your neighbor. Your PBMA Incorporated, that is your neighbor. Your church is your neighbor. Your kapwa-tao in the church is your neighbor. Your president in the Philippines, that is kapwa-tao, that's your neighbor. What happened? There is no more love. No more love, na nakakulit dyan sa mundo, sa gitna ng mundo is love. Yan ang kinukulit ng Panginoon sa mundo, love. Why? Tingnan mo, nagpapako ang Diyos because of His love sa atin. Kaya hindi mabura ang love dito sa mundo dahil kapangyarihan niya ng Diyos. But what happened? What happened, Filipino? What happened? I observe right now, all of you is so hatred heart. Nagasingsing nga, pero puro mga negative. Nagsingsing nga, mga malaking tao sa PBMA, puro ang mga ginapos, puro mga paninira. Tama ba yan? Love your neighbor as you love yourself and as you love God. Nakasabot?
Daghang salamat, everybody. Kinasingkasin na to akong pag-deliver sa inyo. Ang akong puso naglukso-lukso. Masaya ako ngayon na naka-express sa inyo about love. Ako dito sa Facebook, love ko kayo. Pero kay naamay yung mga membro nga musundot sa ako, kahit ilang bisis na ako mag-discuss discipline, respect each other, love, reformation, di sila maminaw. So, anong gagawin ko sa kanila? Okay, kay magpasakit man sila sa akong damdamin, no? Para hindi nila ako makita, para hindi na sila magkasala, ako ang gagawa na i-out ko sila sa Facebook ko. I-out ko sila para hindi na sila magkasala pang mag-isip ng kasalanan. Tinulungan ko sila. I help them na i-out ko na sila sa Facebook ko. Ayun, para magkaroon sila ng peace of mind at magkaroon din ako ng peace of mind. Kasi kung the more na nag-hatred sila sa akin, na ayaw nila makinig, ayaw naman makinig, idi anong gagawin ko? Idi i-out ko sila sa Facebook. Simple. Hindi man nila ako mahal. Hindi nila mahal nila sarili. Hindi po nila mahal ang misis ni Divine. Anong gagawin ko? Mamilit dahi ko. I will continue to love the people who are very willing to accept and to embrace the message of our beloved association. And I will give my efforts and I will give my time. But those people, they don't care. Dili po na ako mamilit. Kasimple. But again, I do have love. I have love. Kasi yun man ang utos ni Divine. Nga love. I-love ninyo sila. Pero kung hindi kayo nila mahal, hayaan sila. Klaro? Salamat, Karajaw, sa inyong pakikinig sa ako. Kantahan mo? Grabe nga kung discussion karon. With feelings. Hi, Sister Nining Nelsis Krala, loud and clear. Kaya, dito sa PBMA, lagi pa-remind talaga tayo ninyo sa mga mensahe kay ang daming mga pangyayari ngayon sa mundo, especially in the Philippines. It look like what happened. Kapwa Pilipino fighting each other. Why hatred each other? It's like, what's up? Why there's no more love? Sa PBMA din, ganoon din. We always fight each other and hatred each other. Where is the love? And kung tutuusin ang love, sa word na love, power yan. Kapangyarihan yan. Tingnan mo, pag ikay magalit, nasasaktan ka, nagtampo ka, na-depress ka, galit ka, anong tuhan na. Diba? Pero kung ipatigbabaw mo ang love sa puso mo, it look like lumilipad yan. Lumilipad, mawawala yan. Dahil may kapangyarihan ang pag-ibig. Yun ang totoo. Pero tanawa rin mga Pilipino karon panaysimba, Domingo-Domingo, pero ang iba dyan, patuloy lang nag-hatred. There is no value. Walang kabuluhan ang mga ginagawa. Simba-simba, mga bisyuso. Paano pa sa PBME? Nagasingsing, active. Pero paano pa maugali? Sus, ang pangit. Ginoo ko. Di ba, yung tabang? Aray! Salamat, everybody. Salamat. Malapit na mag-alas 9. Okay. And this message is from our beloved Divine Master, Ruby Directly Senior, and the Four Corners of the World, and Master Junior, and Isdi. Daghang salamat sa inyong pakikinigo sa akong istorya karon na gabi una. And I wish na mayroon kayong natutunan sa akin, no? Pagpasensyahan na ninyo na may mga time na mumaldita ako, taray ako, but that's just my emotion, you know? That's emotion. Nadadala ako sa emotion
ng mensahe. But actually, hindi ako mataray, no? Ang mga Surigao nun, isog lang jud karadyaw. Kung alam niyo mga Surigao nun, kahit natural na conversation, pero nang dahil sa mga boses namin na parang volume, mga Surigao nun, kala mo galit na yun, pero hindi, uy. Surigao nun people, mga isog na mga Surigao nun. Oo. So, buti na lang marunong ako mag-Tagalog. Kay, kung nag-Surigao nun ako, mahirapan kayo sa pag-unawa sa ako, Surigao nun. Mapuputi talaga yung mga kalimutan ninyo katingin-tingin sa akin. Ano pinagsasabi ni Sister Mitos? Bakit pure Surigao nun naman? Kagaya yung kang Divine Master, mga message, sabi niya, ang mga Tagalog daw ay nagreklamo. Kay, during pag-deliver ni Divine Master ng message, puro Surigao nun. Surigao nun. So, sa mga Tagalog, sabi daw, Tagalogin mo naman, Divine. Hindi kami nakaunawa. See? Kaya God is good, no? Na marunong ako kunti ng Tagalog. Kaya Tagalog ko ay matigas-tigas, pero I try my best na maka-explain sa inyo yung Tagalog. Kaya kung Surigao nun, maputiin yung mata, dili, gano'n makaunawa. Kaya God is good na ma-interpret natin ang mga mensahe para maunawaan din ang mga Tagalog. Kung ano ang mga mensahe ni Divine Master. Kasi most of Divine Master messages are Bisaya and Surigao noon. Okay? So, God is good na nandito tayo nag-studio sa mga mensahe ni Divine Master. And I will see you again in a couple days. Okay? So, sa atong Sister Nining Nels Eskrela. Hi sis, thank you. Loud and clear. Ryan Arla Madrid. Gamitin ang Temple of God. Kung di ba mahanga siya, Yeah. Sister Sinada Kachu, hello. Sister Sari, I love you. Sister Maria Lolita Bahaw, hello. Sister Mabel Naopo, Sister Frax Flores, Sister Malaysia Aprecio, watching from Laos. Brother Danilo Furonda. Sister Luisa Copino. Sister Michelle Villa Carlos. Sister Lynn Agra Muri. Sister Maria Kubong. Hello. Si Brother Rodilio Edus Bersusa. Sister Consolacion Rodrigo. Sister Brother Julix. Sister Monica Mantis Malaluan. Sister Santa Olila. Mga buutan ako ng mga listeners, no? I do love you all. I do appreciate sa inyong mga moment na patuloy kayong nakinig sa akong istorya. Grabe yun ninyo pa nga faithful sa mensahe ni Divine. I am very admire. Oo. Divine, bless the members to have a good health. Kung ano yung mga karamdaman nila, Divine, please na matanggal yung mga karamdaman nila. And then, protektahan niyo po sila sa kalamidad. And then, bigyan niyo po sila ng maraming grasya. And then, bigyan niyo po sila ng good health, Divine. And most especially also, money. Kailangan master ng kwarta ng mga miyembro sa PBMA. Kaya mga pangailangan po sila, master. Hindi naman limpak-limpak, pero yung konti lang, na makabayad-bayad sa ilang mga pangailangan, sa mga anak, makapalit sa ilang mga gustong-gustong kainin. So please, Divine, Master, Miss D. So bless us, all of us. Salamat, Karadyaw. Okay. Sister Santa Olila Santa Ana. Sister Filomena Gutierrez, Sister Melania Balbastro, Sister Soyla Archibald, Sister Luisa Capino, Sister Maura, Ate Judith Abduhan, Sister Jim, Sister Sabi Bilin, si Brother RYU Galindis, Sister Bill Maditan. Oh, good morning, si Jurot, okay, mauna to. Salamat everybody. Dagang salamat, good night. Ano ang inyong kapangyarihan na hawak ninyo? Mayroon kayong hawak na kapangyarihan. Pag-ibig. Thank you. Pag-ibig sa association, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa sarili, at pag-ibig sa atong mga kapwa-tao. Okay, God bless everybody. Mwah.
Mwah, mwah.